14. Sa Luke chapter 14. Okay, so basahin natin ulit from 15 hanggang 24. Ayan, so sundan nyo na lang sa mga Bible nyo, Lucas 14, 15 hanggang 24. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka agad sa lansangan at sa mga makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Pagkatapos sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos ninyo, ngunit marami pang bakanteng upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Ayun. Nung nakaraang linggo ay nasimulan natin ito, yung ating introduction at yung isang punto. So, kung matatandaan nyo, ang pinapag-usapan natin dito ay mga rason na binigay ng Panginoong Hesus kung bakit maaari tayong hindi makasama sa handaan ng Panginoon. So, there is a possibility na kahit tinawag tayo ng Diyos, there is a possibility na hindi rin tayo makasama. As the Bible says, many were called, but few are chosen. So, we hope and pray na nandun tayo sa kategory ng yung few. Kahit kaunti lang, basta makasama tayo. Naalala ko may nagtanong kay Jesus, "Panginoon, marami ba maliligtas?" Hindi naman sinagot ng Panginoon kung marami o konti. Ang sabi niya, what matters is kasama ka ron. Nakuha natin? Ano naman kung malaman natin na marami ang maliligtas? Ano naman kung malaman mo na konti? Hindi yun ang mahalaga. Ang importante, kasama ka ron. Okay? But the truth is, ang sabi ng Panginoong Hesus, let us read Matthew 17. Basahin mo yung parting mayroong pintuan. Di ba ang sabi ng Panginoon, may 2 pintuan. Pakibasa nga nun. Kasi meron siyang sinabi doon na kakaunti ang makakasumpong. Noon, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 13. Ito, hanggang 14. "At huwag mo kaming hayaang," 6 po pala yun, sorry. "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at mapalad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon." Ayun. Kaya
alam nyo, masasabi natin, yung marami ay hindi garantisado. Hindi basehan ng pagiging totoong religion ang marami na miyembro. Dahil sa ngayon kasi ganun nagka-criteria ang tao eh. Ay, marami diyan. Ibig sabihin totoo 'yan. Hindi. Ang basehan ng totoong religion, totoong church ay walang iba kundi yung tinuturo. Walang ibang basehan maliban sa teaching. Kahit na walang bubong, 'di ba? Tingnan yung bubong natin. Malapit na bumigayan. Playground na yan eh. Alam niyo ba playground na yan? Naghahabulan na yung mga daga at pusa dyan eh. Pagkagabi, ang hirap na matulog kasi talagang nag-aano na sila. Sasali lang ako eh. Kung kasya lang ako dyan, gusto ko sumali. Pero, yung kasing yung kasing panahon natin ngayon masyadong mapanlin lang yung panahon natin ngayon. 'Di ba? Alam nyo, isa nga sa na-share ko kanina sa mga taga-Baras, nasa panahon tayo na kung minsan ang tao nakatingin lang sa nakatingin lang sa mga pang physical aspect. 'Di ba? So, maganda naman na yung halimbawa, eto pagandahin natin. Pwede naman eh. Sa abot ng ating makakaya, pwede natin lagyan ng aircon. 'Di ba? Sa ngayon, air continuous pa lang muna tayo. Yung hangin patagos-tagos, lulusot diyan, lalabas doon, hindi pa tatama sa iyo. 'Di ba? Mainitan ka pa. Tapos sometimes hindi komportable kasi mainit, lalo na nung kahinitan kaya salamat sa Diyos medyo medyo nag-uulan na sa ngayon, medyo presko na ng konti. Makatipid na naman tayo ng tubig, marami na naman sa ating hindi naliligo. Ayan. Tipid ng tubig, yun lang ang baho na natin. Pero naligo ako ewan ko sa inyo. Ako naligo ako kanina, lamig lang, sandali lang, 3 tabo lang pwede na. Diba? Sometimes nandun tayo sa parting hindi tayo komportable. You know, we need to accept the truth na ang pagiging Christian ay hindi para maging convenient. Yung para maging komportable tayo. Dahil pag yun ang habol natin, baka hindi tayo makarating sa langit. Okay? Baka hindi, though we are called, maaring tinawag tayo, kagaya nitong papag-aralan natin, tinawag sila, they were invited, amen? Pero ang sabi ng kwento, yung in-invite, nag-refuse. Yan, nag-refuse. And then, ang hatol sa kanila, hindi sila makakasama sa kainan. Bagamat sila'y in-invite. Okay? So, relevant sa ating panahon, kailangan makita natin yung talagang pamamaraan ng Diyos Yung pamamaraan ng Diyos. Kailangan maging wise tayo sa ating panahon. Kailangan makita natin yung katuwiran, yung paraan ng Diyos, hindi yung paraan ng tao. Kasi kahit na nagre-religion tayo, kahit na nagki-Christian tayo, nagsisimba tayo, kung hindi naman yung paraan ng Diyos ang ating susundin, kung hindi naman yung kanyang pamantayan, hindi pa rin tayo makakaabot doon. Okay? Basahin natin ulit yan sa Romans chapter 10, verse, ano verse yun? 2. Yan, Romans chapter 10, verse 2. So, tingnan natin, meron diyang sinasabi na paraan o katwiran ng Diyos. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Ayun, pwede pala ayun. Napakasigasig mo, napakasipag mo, yung on fire, yung sinasabi nila, on fire kay Lord. Pwede pala on fire ka, no? Pero off-key. On fire pero gigil tumugtog pero off-key. Ayun, gigil kumanta pero wala sa tono. Di ba pwede yon?
O pwede rin pala, gigil ka kay Lord, pero wala ka sa hulog. Wala ka kasi sa pamantayan ng Diyos. Okay? Hindi naman yung paraan natin ang masusunod. Kaya nga, paulit-ulit ang Biblia, huwag tayong magmarunong sa ating sarili, lalo na sa usaping relihiyon. There is no way to understand God maliban na makita mo yung paraan niya para maintindihan mo siya. Amen? Wala tayong power to understand God. Walang ganun. But, nag-provide ang Lord ng way to understand Him. Para maintindihan natin yung kanyang purpose, yung kanyang law, command, yung kanyang intention sa atin. At isa sa mga bagay na pinrovide ng Biblia for us to understand the truth. Since ang hirap nga maintindihan yan sa ating sarili is yung sinasabi sa Luke chapter 8:18. Let us read Luke. Check muna natin. I'm not sure. Ayun, tama. Luke 8:18. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. So, subukan natin basahin yan sa mas malalim na version. So, ganito ang sabi. Yan kasi medyo may pagkababaw kasi dyan eh. Ang sabi dito, so basahin ko na pakinggan nyo. Kaya makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Sabi ng Biblia, dahil ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. So see, may tagapagbigay pala ng unawa. Hindi pala ito gaya ng nag-aral ka ng math. Magsunog ka ng kilay, siguro 70% ng kilay mo, sunugin mo na. Tumalino ka lang sa math. Kahit mawala na kilay mo, tumalino ka lang. Pwede kang matuto. Pwede kang tumalino sa mundo eh. 'Di ba? Mag-break ka ng leg. Ano pa ba yung mga kasabihan? Baliin mo na yung leg mo. O yung leg. Magpakahirap ka sa pag-aaral. Pwede naman. Nasa iyo yun. Amen? Pero, hindi mo mai-a-applyan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sapat dito masipag ka mag-aral. Yes, kailangan yun. Hindi ko sinasabi kung wala palang paraan para maintindihan yan. Huwag na lang mag-Bible study. Huwag na lang mag-aral. Ang sinasabi natin, pwede mong gawin yun, pwede kang maigi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, and yet, kapos ka pa rin sa understanding. Kapos ka pa rin sa karunungan. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng unawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang inaakala niyang nauunawaan niya, ay kukunin pa sa kanya. So what is the secret? Kapag narinig mo yung salita ng Diyos, sundin mo yun. The more you obey, the more you understand. That's the secret. Okay? Ibig sabihin, hindi mo kailangang maintindihan bago mo sundin. Kasi tayo, ganun tayo. Lord, bakit? Bakit ko to gagawin? Diba? Hanggat hindi nasasagot yung tanong mo na bakit, hindi ka muna magsusunod. Hindi ka muna mag-obey. Kasi nga, gusto mo, maintindihan mo muna, Panginoon, bakit ko to gagawin? Bakit ko papatawarin to? Bakit ko siya mamahalin? Bakit ganon? Unfair naman yata, hindi naman niya ako love, tapos ang utos mo sa akin, mahalin ko siya. Hindi nga siya nagpapatawad, tapos ako magpapatawad sa kanya. Ang damot-damot nga niya, tapos bibigyan ko siya. Unfair naman yata yun, Lord. Diba? Sometimes, yung karunungan ng Panginoon,
dinidefile niya yung lahat ng logic ng tao. Kahit hindi mo maisip bakit ganon. Bakit kailangan yon? So sumunod ka lang. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sumunod ka lang. Maiintindihan mo din. Bakit sinasabi ng Biblia, wag muna magjojowa? Lord, gusto ko siya eh. Sabi ng Bible, kailangan palipasin mo muna yung, anong tawag doon? Anong tawag ni Paul doon? Meron kang papalipasin bago ka pumasok dyan eh. Flowers of your youth. Naiintindihan nyo na ba yung bulaklak ng kabataan? Nagigets nyo na ba yun? Yung tinuturo ko sa inyo? Yung tinuturo ni Paul sa 1 Corinthians 7? Yung safe season na pumasok sa relationship is palipasin mo muna yung flower of your youth. Yung gigil ng kabataan. Yan. Marami hindi makatiis, o kaya hanggang ngayon, maraming tao, maraming kabataan, hindi nila maintindihan bakit gusto ng Diyos mag-abstain tayo sa mga bagay na yan. Hindi natin nakukuha kasi nga, hindi naman tayo sumusunod din pati. Subukan mong sundin. Diba? Actually, meron tayong mga example dito na talagang, naniniwala ako, naninindigan eh. Trentahe na, wala pang jowa. Huwag nyo nang tingnan. Wala mo sinasabing pangalan eh. Diba? So, nagsisimula sa J, mga gano'n. Wala na, nagsalita na. Good example na sana, pinapaganda nga yung pangalan eh. Nilalagyan na nga ng Ricardo eh. Natapon pa. Sa ating palagay, tingin ko, yung pinagtutulakan ka na, kailan ka mag-aasawa? Siguro yun na yung panahon na magjowa, no? Pagka pinagtutulakan ka na. Diba? Ang point ko, simple lang naman. Simple lang naman ang point ng Bible. Sundin mo, maiintindihan mo. Pag naiintindihan mo, meron kang better perspective. At hindi stress sumunod kasi meron kang better understanding. Tandaan nyo, hindi dumadating yung understanding dahil nagbasa ka ng Bible, nakarinig ka ng Word of God. Maraming tao, memorize pa nga ang Word of God eh. Ang daming memorize na verse. Pero, hindi ibig sabihin natatandaan ng isip mo, na-absorb ng puso mo. Tandaan nyo yun. Mabebenepisyuhan ka lang ng Word of God kapag yung salita ng Diyos napunta sa puso mo. Basahin natin yun. Hebrew 4:12. Hebrew chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Anong gagawin ng salita ng Diyos? I-expose niya yung intent of the heart. Alam nyo, pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, ang kailangan makarating siya doon sa puso kasi kailangan ma-expose yung puso, yung kondisyon ng puso natin eh. Bakit? Minsan kasi may mga pinaplano tayo, inaakala tayo na maganda to. Pasok sa logic natin, pasok sa perspective natin eh. Pero kapag in-expose ka ng Lord, ang sabi ng Bible kasi, ang challenge ng Lord, who can understand the heart of man? Tanong yun ng Lord. Pag nasagot mo, ako naintindihan ko puso ko. So, ibig sabihin, matalino kang tao. Naiintindihan mo pala yung puso mo eh, di ba? Hindi mo kailangan ng salita ng Diyos. Naiintindihan mo yung puso mo eh. Di ba? Jeremiah 17, 9-10, ang tanong ng Panginoon, who can understand the heart of man? I am the Lord. I test every heart. Ang sabi ng Panginoon, ako ang sumusubok sa puso ng bawat tao.
Ako ang nagre-reward. O siya sumusubok, siya nakakaalam kung ano talaga yung intention ng puso nating mga tao. Sometimes tayo hindi natin alam yung sarili nating puso. Ang sabi ng Bible kasi, ang puso ang pinakamandaraya sa lahat ng bagay. Tama? O kaya, yung puso natin, mahirap din pagtiwalaan. Di ba? So, narinig na natin yung tanong na, ano bang susundin ko? Ano yun? Puso o isip? Ano ba susundin nyo? Wala? Kawawa ka naman. Wala ka susundin? Oh. Si Lord. So sabi nila, susundin ko puso ko. Sabi ng Biblia, madaya yan. O pag-isip, Ecclesiastes. Anong verse? 10:2. Anong sabi ng Bible? Ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Sa ibang version, ang sabi diyan, ang matalino, inaakay ng kanyang isipan. Ang mangmang, hinihila ng kanyang damdamin. Okay? So, actually, hindi yung kung ano hindi yung actually isip ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon yung pinag-iisipan. Pinag-iisipan. Okay? Yun actually ang katalinuhan. Pinag-iisipan mo muna yung mga bagay-bagay. Hindi ka basta-basta nagdidesisyon. Amen? O kaya, mahalaga yan sa ating pagpili. So, balik tayo sa Matthew, baka malayo tayo. Balik tayo sa Matthew 7:13. Di ba, ang sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat sa maluwang, marami ang pumipili doon, marami ang pumapasok doon. Sa kabila ng malinaw naman sa atin, na kapag pinili mo yung maluwang na pintuan, yan ay papunta sa kapahamakan. Ano ba yung sinisimbolo ng maluwang na pintuan? Actually, ang sinisimbolo niyan yung way of this world. Mas madali kasing maging makamundo kaysa maging makadiyos . Sa totoo lang. Sino ditong hindi na-pressure sa pagiging Kristiyano? Every minute, nanganganib kang maging makamundo. Minute every minute, every seconds, nanganganib kang maging makamundo, yung isip mo, di ba? Gusto nyo malaman kung ano ba yung batayan, ano yung pwedeng gawin yung batayan para masabing ngayon makamundo ka? Sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Basahin natin yan. 1 Corinthians chapter 3. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Tandaan niyo yan inggit at pag-aaway-away. May war freak ba dito? Nakikipag-away. Okay? So, tanda pala yan ng pagiging makamundo at saka yung masyadong inggitera. Ganun pala yun. O, kita mo, andito na kagad, nakapasok na kagad. Yun pala, yung pagiging makamundo, yung pag-aaway-away. Di ba? Bakit nag-aaway-away ang tao? Sa palagay nyo, bakit nag-aaway-away ang tao? Kasi ang sabi, yung palang pag-aaway-away, bye-bye, ingat, God bless. Kasi may pasok pa sila Meron pa silang work. Yan. Banat na dun Okay. So, bakit nag-aaway-away ang mga tao? Okay? Gusto niyo malaman? Basahin mo nga. Nakita mo na Santiago 4:1. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Ayun.
Ano, tuloy mo pa. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapay sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ayun. Yung pala ang cause ng ating dispute. Yung pala ang cause ng ating kung bakit tayo nag-away-away. Papatay kung kinakailangan. Yan ang sabi ng Bible. Makuha mo lang yung gusto mo. 'Di ba? Pagka may jowa na, hayaan nyo na yung tao. May jowa na eh. Yan yun. Nakabakod na, babakod ka pa. Hayaan mo na yun. Meron kang iba. Gusto mo sa'yo, 3 pa eh. O 3 aso. At least, doon mo ilaan yung pagmamahal mo. Mag-alaga ka na lang ng aso. Ang hirap tumawa. May singaw kasi ako eh. Kaya nga, panainom nga kayo. Ang sakit dito. Ayun. 'Di ba? Kaya pala tayo nag-aaway-away dahil meron tayong gusto, hindi mo makuha, pero ipipilit mo. Ipipilit, 'di ba? Ang sabi ng Panginoong Hesus, magparaya eh. Magparaya na lang. 'Di ba nakasulat sa huling utos, sa 10 utos? Ano 'yon? Huwag mong aangkinin ang jowa ng iba. Ano, bago na ba? Sorry, ang sakit kasi ng singaw ko eh. Pambira. Old Testament yung Brad. Oo. Relevant pa rin naman yun ngayon eh. Huwag mo nga angkinin yung pag-aari ng iba. Di ba? Pagka may kinakain siya, pansit canton, huwag ka basta-basta kukuha. Paalam ka muna. Pwede ba kumuha? O pag sinabi oo, kunin mo lahat. Oh. Pambira. Kinuha lahat eh. Salbahe, niyaya eh. O kaya markado ka na, di ka nayayain no next time. Gahaman ka. Aray ko. Masakit lang naman pagka natawa eh. Kaya nga eh, mamaya, gawa tayo. Kalamansi juice. Okay, so, yun daw yung pagiging makamundo natin kapag tayo may pag-iinggitan at kapag tayo may pag-aaway-away. So, ibig sabihin, para hindi mo magawa yon, sumunod ka na lang sa pagiging makadiyos. Sundin na lang natin yon. Imbis na maging makamundo tayo na lumalarawan sa malawak na pintuan o sa maluwang na pintuan, pasukin na lang natin yung makitid na pintuan. Ano ba yung makitid? Di ba? Masikip. Hindi ka komportable doon. Di ba? Ibig sabihin ng makitid, masikip yun eh. Tama ba masikip? Ayun, masikip. Maliit eh. So, pero, yun yung daan sa buhay. Yun yung kaligtasan. Ang sabi ng Bible. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo na ang pagiging Kristiyano, hindi yung pagiging comfortable dito sa mundo. Baliktad nga eh. Mahihirapan tayo at some point dahil parang ganito. The moment na naging Kristiyano ka, parang lumalabas na hindi ka na fit dito sa mundo. Parang hindi na tayo fit dito sa mundo. Yan, parang ganon. Pupunta ka sa school, mag-aaral na naman kayo. Yung mga classmate nyo, mayroon silang mga trip. Masaya yung trip nila. Minsan maiinggit ka na lang kasi masaya sila sa kanilang ginagawa na parang bang gusto mong sumabay. Pero naalala mo, ay Christian pala ako. So hindi ako sasabay. Kaya nga lang, anong epekto nun sa'yo? Para kang walang friends. Diba? Bakit? Kasi hindi mo sinasabayan yung kanilang trip. Mas pipiliin mo pang pumunta sa mga tao na alam mo na hindi ka dadalhin sa mga ganon, hindi ka matutokso, kasi ang pag-uusapan nyo laging mga spiritual,
Panginoon, pupunta ka na lang sa mga gawain. Nasa tingin naman ng iba, nakakaboring, nakakaburyo, di ba? Pero yun yung daan eh. Yun yung pinto ang masikip eh. Kaya tandaan nyo, kung dadaan tayo doon sa maluwang na pintuan, maaring hindi tayo mahirapan at maaring mag-enjoy tayo. Pero anong kapalit? Kapahamakan. Okay? Kaya nga, maaring tinawag tayo ng Panginoon at ini-invite niya tayo na pumasok tayo doon sa masikip na pintuan. Kasi nga, hindi comfort yung mararanasan natin. Babalik ta rin natin from comfort papunta sa pagiging hindi komportable. At yan ang Christian. Ganyan talaga ang pagiging Kristiyano. So, tanggapin na natin yan. Kaya nga yung sa Lucas chapter 14, bakit sila nag-refuse? Di ba? Hininvite sila. Anong sabi ng isa? Nung in-invite na sila sa verse 17, Luke 14:17, nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Sabi ng Bible, pero yung una, ang sabi, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. So, ito yung napag-aralan natin ng Sunday na lumalarawan sa mga resources. Mga resources, trabaho, negosyo. Okay? Tandaan nyo, ang trabaho at negosyo, parehas yung bigay ng Diyos. Kung magiging prioridad yan sa buhay natin, baka mag-end up tayo na tinatanggihan na natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Baka ganun tayo mag-end up. Okay? Inaalaw ng Lord ang pagtatrabaho. In fact, utos niya yan, magtrabaho tayo. Pero never sinabi ng Bible na maging priority yan. Iba pa rin ang priority ng Christian. Our priority is hindi yung masatisfy tayo sa ating yung sa physical aspect ng ating pagkatao, kundi masatisfy yung ating spiritual aspect ng ating pagkatao. Okay? Ang habol natin, mabusog yung ating spirito. Mabusog yung ating kaluluwa. Magutom man tayo sa katawan, busog naman yung ating espiritu. Sana yun lagi ang piliin natin. Dahil kung may pagpipilian sa dalawa, mas mahalaga yung sa spiritual na aspeto. Natatandaan niyo ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Di may dalawa pala tayong buhay. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salita din na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, si Kristo yun eh. Siya yung salita na nagkatawang tao. Ibig sabihin, sa buhay natin, si Kristo yung pinakakailangan natin. Amen? Si Kristo yung pinakakailangan natin dahil siya ang tagapagbigay ng lahat ng yan. Okay? So, hindi ko na ma-elaborate yan dahil na-topic na natin yan nung Sunday. So, punta tayo sa pangalawang nag-reason out. Anong sabi ng isa? Sa 19, pakibasa nga. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Ayun. Okay na yan. Yun namang isa, nakabili ng 5 pares na baka. Ayan. Kaya ang gagawin niya, susubukin muna niya, gagamitin muna niya. So gusto niya ma-enjoy yung mga bagay na meron siya. Alam niyo, minsan, hindi man natin direct na nire-reject yung panawagan ng Panginoon sa buhay natin. But the fact na mas masaya kang i-enjoy yung blessing kaysa sa nagbibigay ng blessing ay para bang lumalabas na nagre-reject tayo sa Lord. Okay? Tandaan natin, ang mindset ng tao ngayon, higitan yung kapwa. Okay? Mag-observe kayo sa inyong paligid. Yung mindset niyan, makikita nyo kahit saan. Higitan yung kapwa. Di ba yun ang sabi ni Haring Solomon, Mangangaral 4:4? Sa Mangangaral chapter 4 verse 4, ganito sabi ng Biblia, ito yung kondisyon ng tao ngayon.
Nakita ko ring ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ng kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Ayun, tingnan nyo, no? Ang mga tao ngayon, walang ibang inaatupag, kundi magtrabaho para magkaroon. Okay? Gustong-gusto ng mga tao na mag-ipon ng mga bagay dito sa mundo. Okay? Ngayon, ang sabi ng Biblia, wala yung kabuluhan. Kasi sa mata nating mga tao, masarap makita na yung, anong tawag natin doon, yung, may term tayo din, yung status sa buhay natin. Kasi mayaman, meron siyang sasakyan, meron siyang bahay, may pera. So lahat yun, ini-enjoy niya yun. Okay? Etong makikita natin dito, nakabili siya ng 5 pares na baka. So, kaso, tinawag siya. Pinapapunta na siya doon sa handaan. Pero ang sabi niya, wait lang po, i-enjoy ko muna to. Okay? Sabi niya, gagamitin muna niya, susubukan muna niya. Okay? Ang problema, yun na pala yung huling invitation sa kanya. Wala na palang next. Alam nyo, sometimes pinagpapalit natin si Lord sa mga bagay na meron tayo. Diba? Sometimes pinagpapalit natin ng Panginoon sa mga bagay na meron tayo. Kasi nga, gusto nating magkaroon magkaroon o makapag-accumulate ng mga bagay dito sa mundo. Sabi ng Panginoon, kung matatandaan nyo yung Luke 12:15, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Nalala niyo yun? Tama ba yun? Pakibasa nga. 12:15. At sinabi niya sa kanilang lahat, Ayun. mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ayun. Ang tawag pala ng Panginoong Hesus diyan, kasakiman. 'Di ba? Tingnan niyo, parang yung mga tao ngayon, parang ang lungkot kapag yung cellphone niya luma. Pag yung cellphone niya hindi na updated. Yan, 'di ba? Parang ganoon. Parang ang lungkot kapag yung motor niya Rusi, kapitbahay niya, Kawasaki Ninja, Honda, kanya Rusi lang, parang gusto ko mangarap. Di ba yung iba sasabihin, meron akong motivation. Yung kapitbahay ko, yan, nakabili siya ng bagong motor. Yung sa akin, second hand. Magtatrabaho akong, magpapapaldo pa ako para makabili din ako na higit pa sa kanya. Ganun ang mentality ngayon ng mga tao. Sabi ng Panginoon, ingat tayo doon. Kagahamanan yon, greediness yon. Okay? That's part of greediness. Okay? Na para bang hindi ka masaya hanggat wala ka pa nun. Tama? Ganun ang greediness eh. Hindi ka pa masaya hanggat wala ka pa nun. Kaysa maisip mo na pinagpala ka na ng Diyos kung anong meron ka, pagpapala na yon, pahalagahan mo lang. Tama? Alam nyo, madali mo namang malaman kung greedy ka eh. Pag hindi ka na mapagpasalamat, naghahanap ka na ng iba. Diyan na nagsisimula ang greediness. Kapag finid mo ng finid yan, pinakain mo ng pinakain yan, ibig ko sabihin, naghahanap ka ng wala. Gagawa ka ng paraan para magkameron. Mukhang wala namang masama sa ganong action. So, ganun ka ng ganon, masasanay ka ron. Lahat ng maisip mong magustuhan mo, gusto mong makuha. O kahit pag-aari na ng iba. Yun lang, kahit pag-aari na ng iba. Pag nanasahan mo pa, kasi nga, nag-grow na yung greediness sa puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ano naman kung wala tayong bahay na malaki? Di ba? Magpasalamat tayo sa Diyos. Pasalamat. Buti nga, kahit ganyan yung bubong, may bubong eh. Di ba? Kaysa wala. Tama? Minsan, ewan ko kung napapansin nyo. Ako na may napapag-observe ko lang sa mga tao. Pati sarili niyang katawan, di siya masaya. Pati sarili niyang katawan, di siya masaya.
Hindi ka ba masaya na nilikha ka ng Diyos na ganyan? Talagang kakaiba ka. Ang weird nga eh. Sabi na iba, ang weird mo. Bakit? Hindi kasi kita kamukha eh. Sa tao kasi, ang fairness, dapat magkakamukha tayo. Dapat lahat ng ngipin natin naka-brace. Para bang salot na sa lipunan kapag yung isang ngipin mo nakapasok sa loob. Tapos yung ano mo, ganun ka nilikha ng Lord eh. Hindi ka ba magpapasalamat sa Kanya? Di ba? Kung paano ka pinanganak, perfect yon. Tama? Perfect yon. Kaso, yung hiba, alam mo, ang ganda ng hubog ng pagmumukha mo. Hindi. Ang ganda ng hubog ng mukha mo, sana ganyan din yung sa akin. Di ba? Kasi siya pag ganun eh. Aray ko. Pambira. So, tanungin ko kayo. Nagpapasalamat ba kayo kahit sungki ang ngipin nyo? Kay Lord? At least may ngipin. Naipagpasalamat nyo na ba kay Lord yan? Yung ilong, pango, magpapaturok para para gumanon. Gusto maging Pinocchio, pambihira. Idol si Pinocchio, no? Yung mga babae, yung mga walang dibdib, nagpapalagay ng yung jelly. Ano kasing tawag doon? Diba? Yung mga maliit, nagpapatangkad kasi ang liit daw nila eh. Pinanganak kang ganun. Diba? Alam nyo, i-appreciate natin yung binigay ng Diyos. Ayaw mo nung katangi-tangi ka. Mamaya may nakita akong tao sobrang nagparitoke, grabe, kamukhang-kamukha niya na yung idol niya. Yung idol niya gumawa ng krimen, siya hinuli kasi magkamukha sila eh. Gusto niyo yun? 'Di ba? Pilipino ka, mukha kang Koreana, ganon. Hindi ka ba masaya na ikaw ay Pilipina? Maganda naman ng mga Pilipina. Sa bagay, mas maganda ang Pilipino ngayon eh. Pambihira pagka nagmamotor ako doon, no? Yung, sabi nga namin, nagkukwentuhan kami. Kala ko babae, ang ganda. Pumara ng tricycle. Tricycle! Laki ng buhos, lalaki pala. ang gandang lalaki. Ang gandang lalaki. Nakakaduga na ngayon. Ang hirap na ma-inlove. Na-inlove ka pala sa kapwa mo lalaki. Kasi mukhang babae. Delikado yun. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kung ano yung hubog natin, ganun talaga yun. Yung mukha mo na yan, katangi-tangi yan. Sarilinin mo na lang yan. Pambira. Sarilinin mo. Pag kang lalabas, diyan ka lang. Pambira. Sabi nila, ano ba yung dati na pag-usapan natin? Pinagpasalamat mo ba sa Diyos na pangit ka? Grabe. Nagpasalamat ka ba kay Lord kasi pangit ka? Bakit? Ayaw mo na nakakatulong ka sa iba? Dahil sa'yo gumaganda yung iba. Kasi pangit ka eh. Dahil sa'yo gumagawa po yung iba. Kasi ang pangit mo eh. Pasalamat ka sa Diyos. Hindi ka pogi kung walang pangit. Pag walang point of preference, hindi mo ma-appreciate. Tama ba yun? Kailangan ng point of preference. Kaya tumabi ka lagi doon sa mga ano ba itong mga pinapag-usapan natin? Ayan, ibig ko lang sabihin, magpasalamat tayo sa Diyos. Ganon tayo nilikha eh. Okay? May babasahin ako sa inyong talata sa Mangangaral 7. Meron talata sa Bible na ganito ang sinasabi na subukan nating pag-isipan itong creation ng Lord. Yan ang sinasabi ko. Diba? Sabi ko sa inyo, gusto ko na nga sumali dyan. Diba? Grabe naman kayo, nagsasalita ako sa harap. Mukha ba ako magsisinungaling?
Mga squid. Bisa nga naguhula na kami. Pusa yan. Di, daga yan. Pusa yan. Okay. O sige, 100. Nagsusugal din. Pambira. Okay, basahin muna natin to. Ito pag-isipan nyo. Mangangaral 7:13. Pag-isipan mong mabuti ang ginagawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Ayan. Ang problema sa... Bakit may tumatawa na? Ang problema sa atin, kapag ka yung ilong mo baluktot, tinutuwid mo eh, no? Pamira. De. Kinapaip. Pambira. Hindi, biro lang yun ah. Ibig lang sabihin, ang Diyos, kinreate niya tayong ganon dahil nga yun yung nakakalugod sa Kanya. Dapat hindi natin binabago yung creation ng Lord unless binago niya tayo. Kung may babago sa atin, ang Diyos yun, hindi tayo. Di ba? Alam nyo, wala namang masama na baguhin mo yung sarili mo. Halimbawa, pinanganak kang merong bingot dito, may operation na ngayon na na alam mo yon na parang tinatahi na para maging normal. Walang masama doon ha. Okay? Alam nyo yung masama, yung hindi ka nagpapasalamat sa Diyos sa panahong bingot ka. Yun yung masama. Hindi mo tanggap na ganun ka. Parang, bakit kaya ako ginawang ganito ng Lord? 'Di ba? Naalala ko tuloy yung batang may cancer. May cancer siya, stage 4. Tinanong siya nung, I think tatay niya yun. Basta napanood ko lang sa Facebook. Sabi niya, tinanong mo na ba si God kung bakit ka may cancer? Kasi napapansin niya doon sa bata, hindi naman siya, yung parang hindi siya nagagalit sa buhay. Hindi siya haburido, yung parang hindi siya disappointed sa life dahil lang may cancer siya. Siyempre, puputang hospital, tuturukan ng kung ano-ano sa balat. Batang-bata. Sabi niya, hindi raw. Masaya siya. Alam niyo yung katuwiran niya, sabi niya, masaya ako na ako yung binigyan ng Diyos ng cancer. Hindi yung nanay ko, hindi yung tatay ko, hindi yung kapatid ko. Sa akin niya binigay. Yung ganong mindset, hindi ko na rin makita sa iba. Mas madali pang magreklamo ngayon sa ating panahon. Nakuha niyo? Yung, nung napanood ko yun, napaisip din ako, sabi ko, kung ano, di natin makita yung kumisang ganong sitwasyon na minsan sa mga nanay, sabi nung nanay, ako na lang saktan mo, wag yung mga anak ko. Self-denial. Di ba? Ako na lang maghihirap, wag lang ikaw. Anong sabi ni Christ? Ako na lang mapapako, wag ikaw. Di ba? Yung ibebear mo yung pain na sa'yo na lang, wag sa iba. Di ba? Sabi ng bata, masaya ako dahil para sa kanya, yun na yung layunin niya. Siya na lang yung masaktan. Oo, masakit, hindi siya komportable. Pero ang iniisip niya, at least, hindi yung nanay niya, hindi yung tatay niya, hindi yung mga kapatid niya. Siya na lang. Sa murang edad, ganun siya mag-isip. Napaka-matured tayo, tumanda na eh. Dami pa nating reklamo sa buhay. No? Di tayo makaisip ng ganun. Ba't kaya? Alam niyo kung bakit? Kasi yung puso natin, napasukan ng greediness. Hindi tayo makapagpasalamat sa small things. Sabi ko nga sa mga taga-Baras kanina, pagkagising natin kanina, sino dito nagpasalamat dahil humihinga ka pa? Kahit mabaho yung hininga mo, at least nakakahinga ka pa. May toothbrush naman, may toothpaste naman di ba? Pero kahit hindi ka mag-toothbrush, humihinga ka pa rin. Di ba? Yung hangin libre kasi pagka may namit kang tao, yung hininga nila galing sa tangke, talagang mapapasalamat ka talaga. Salamat Panginoon dahil yung hininga ko libre. Tapos kakausap ka ng iba, kawawa naman yung iba, di ka nag-toothbrush, ang baho-baho ng hininga mo. Mag-toothbrush ka naman. Sino ba may sabi nun? Yung manalangin ka para mabuhay ka.
At mag-toothbrush ka para mabuhay naman ng iba. Sino ba nagsabi na? Bigla ko naalala to. DJ yun. Si Nicole Yala sa Love Radio. Manalangin ka para mabuhay ka. At mag-toothbrush ka para mabuhay naman ng iba. Hindi lang ikaw yung mabubuhay, dapat yung iba rin. Pambira. Sinong bad breath dito? Mahalin niyo yung katabi niyo. Magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Ipagpasalamat natin kung anong meron tayo ngayon. Huwag tayong tumulad dito sa tao na to na sabi niya, Lord, wait lang, enjoy ko muna tong mga bagay-bagay na to sa akin. 'Di ba? Paano kung biglang kunin ni Lord 'yan? Minsan kasi tayo, nalilimutan natin maglingkod kay Lord dahil sa mga blessing na meron tayo. Kaya minsan, hindi natin maiwasan na sabihin, buti pa, lagi kang walang trabaho. Kasi, nagtitiwala ka kay Lord. Buti pa, nagugutom ka, hindi ka makabiling sangyup, naiinggit ka lang hanggang laway ka lang. Bakit? Kasi napapapray kay Lord. Pagpalain mo naman ako, bigyan mo akong trabaho para makabili akong sangyup. Mamaya, sagutin ka ng Diyos I-correct pa niya yung puso mo Diba? Kasi lumapit ka sa Kanya Diba? Minsan parang mas maigi pang hindi tayo ganun kaganda yung buhay natin Kasi, bakit? Dahil nasusustain mo yung pangangailangan mo sa Diyos, sa Kanya mo nalang hinahanap. Diba? Yung kasi ang gusto ng Diyos, alam niyo na pag-isip-isip ko, kung kaya mong i-maintain yung attitude na may trabaho ka o wala, may pera ka o wala, kay Lord ka pa rin. Sa Kanya ka pa rin magtitiwala. Siguro walang rason para tanggalan ka ni Lord ng mga pagpapala. Tama. Kung matanggal man yung mga pagpapala, siguro dahil season lang ng kahirapan talaga sa buhay. Hindi dahil ang desisyon ng Diyos, medyo nagiging pabaya itong aking anak. Nagkaroon na ng motor Hindi na nagpupunta